Welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Can you turn that on? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So makitrip at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada. So right here, Big Mountain. Pinalikman pa. Yan, yung tipong alam mong kakashovel mo lang tapos nag-snow ulit. Oh, walang katapusan. So ayan, ganito ulit sa Winnipeg. Nag-i-snow naman, walang katapusang snow. And ito rin yung dito sa kabila, sinavel ko na siya kanya. Nag-shovel na rin ako dito kanina. And as you can see, ano ba yung nasa ilalim ng snow na yan is mga grasses yan. So ayan, sinavel ko at mamaya ulit i-clear ko na rin yan. And this is a good news. So this house, na-close na yung deal, na-finalize na nila. So we are going to be available para i-rent tong bahay na to. Again, marami nag-i-inquire sa amin. Siyempre, tinitignan din namin kung sino yung talagang para kanino ba talaga to, or sino yung pwedeng maka-afford, or sino yung pwedeng tumira dito sa bahay na to. So marami mga options na pwedeng gagawin. It could be to be rented as a whole house, or kung hindi naman kaya, pwede rin yung mga room for rent. So nandito dito. So if you know someone, just let me know. Sa totoo lang, excited na ako kung ano yung magiging resulta rito. Excited na ako kung sino yung susunod na magiging kapitbahay namin. Excited na ako doon sa mga bagong learnings. Still, it's a learning in progress. It's a learning process na lahat yan matututunan from time to time. Don't stop an opportunity, lalong-lalo na it all takes a risk part. Pero syempre, we grow, we learn, and we repeat. Congratulations po doon sa nakabili ng bahay na to, at salamat doon sa tiwala na binigay nyo sa amin. Sabi ko nga sa inyo, if you're in Winnipeg, try to check this property. So yan, malinis naman yan. Tsaka kami lang yung kapitbahay ninyo. Tapos si Bernice na nandoon sa kabila. Tapos yung Pilipino yung may-ari na tong bahay na yan. Tapos yung sa kabilang side, Pilipino rin. So yung nasa harap ng bahay na to is school. So walang problema sa kapitbahay. Tayo lang ang magkikitaan dito. Tayo lang magkikita sa finals. Alright, dito kami sa bangko. And ang tapat namin ay yung Seafood City. Diyan yung Garden City. Diyan. Yan yung Garden City. And diyan yung Home Depot. And right now, dito sa Winnipeg, marami na ring tao. Maraming tao na rin dito, kaya ayan, nagkukos na rin ng traffic. Nag-i-snow pa rin, tuloy ang buhay dito sa Canada, sa Winnipeg. Ano? Ay, nalik na. Seafood City na dali, maghahanda pa akong mga pagkain. Alright. So it's another good day. Ayan, snow is real. First day, hindi pa to first day. Third day na lang snow dito. At nag-i-stay na yung lamig. But ngayon, ipapakita ko sa inyo na kahit na may snow, tuloy ang buhay dito sa Winnipeg. And especially ngayon, pupunta kami sa grocery. So walang makakapigil sa amin ngayong araw na to kasi kailangan namin mag-grocery. Punta kami ng Costco, kasama ko si Aisha at saka si Arya. So ayan, kikita nyo naman, bago umalis ng bahay, kailangan mo na mag-shovel at i-clear ulit yung path. So dito, mahirap talaga dito kapag nasa Winnipeg ka, or siguro sa mga lugar dito sa Canada na kung saan limited yung transportation, especially ngayon araw ng Sabado. Mahirap yung wala ka talagang sasakyan. It's either, para maging convenient ka, it's either mag-Uber or mag-taxi. Pero syempre hindi mo naman totally hawak yung oras mo pag ganon. Minsan kailangan mo pa mag-antay ng taxi or yung Uber. Kaya very essential or very basic needs talaga na meron kang sasakyan at convenient. Regardless kung bago, luma or second hand yung sasakyan na gagamitin mo, basta ang importante meron. Kasi tulad ngayon, aalis kami ngayon, napakahirap siguro. Kung iisipin mo na lang kung ganito kalamig, nasa -5 degrees Celsius, tapos may mga snow, tapos magbabas ka papunta doon sa grocery, tapos mag-aantay ka pa ng bus, which is matagal. So talaga dito, needs talaga yung sasakyan, especially dito sa area namin na kung saan laging taglamig or laging may snow na. Especially ngayon, October pa lang, umpisa pa lang ng fall, wala,
in-skip na namin yung fall season. Nagdiretso winter na. O ayan o. Diba? Yan ba yung pinapabili ni Cassie? Oo. Mas panda food kay Rizzy. Tapos, Mura to oh. Yung rice pudding. nasan? Ito oh. Ito ba yung inano ni Cassie? Oo. $6 lang oh. Oo. Tapos, saan tayo? Panda and then tinapay. Tinapay. Let's go! So, okay, ito na yung napamili namin sa planadong 3 gatas ni Arya. Ito na yung naging itsura ng cart namin. Originally as planned, 3 lang dapat ang bibili namin na gatas plus tinapay. Pero ayan na, charan! Nagkaroon na ng mas maraming grocery. So may 2 tubig dyan, syempre Gatorade para sa basketball. Tapos ayan, yung mga yan. So ganyan. So kung wala kang sasakyan dito sa Canada, or kung wala kang vehicle, malamang sa malamang mahirap bitbitin yung mga yan. Tapos meron ka pang area na nandito sa gilid at nangungulit. Ano? Si Aisha nga pala nag-washroom. Ang gagawin ko na is pipila na ako. Tapos para dire-diretso na kami. Hindi ko lang alam kung magkano aabutin ito. Siguro nasa $200. Tingnan natin kung magkano aabutin yung aming grocery dito sa Costco. So balingin, ang daming tao pa rin dyan. Dito lang ako sa gilid. Let's go na, Arya. Let's go home. Wag mong isugo at iyong labanan. Ano nangyari, Arya? Yan yung pag may bills ka. Tapos antok ka na pagod ka pero kailangan mo lumaban. Ayan natin ang Mag-bills, mag-bills. Oo, yan ito mag-bills. May bill siya. Kailangan niya nakamulat na siya pero talagang KO. Ano, wala na. Hindi niya kinaya. Hindi niya na kinaya. Iligpas sa Diyos niya na lang. Iligpas sa Diyos niya na lang din na, Lord, kayo na bahala sa akin. Na matutulog na muna ako. Hindi ko na po talaga kaya, Lord. Ayan. Ayan. Ang bihira, pinagtripan si Arya. Ayan na po. Inaano ka ba ni Arya? Ayan. Dito na kami ngayon sa bahay. So yung worth na napamili namin ng grocery sa Costco ay sumabot kami ng $200. So yung $200 na yun, lahat ng pinamili namin, very basic needs lang. Tubig, gatas, tinapay, basta yung pinaka the least, minimum, very basic needs lang. Costco pa lang yun. Meron pa kaming nagro-grocery kami sa Yangs and Superstores, and each stores nagbabudget kami ng at least 100 to 200 each. So lahat lang pinamimili namin dito is yung talagang basic needs, yung gusto ng mga batang kainin, at syempre yung sa amin din. So dito rin sa Canada, no, magtipid ka na sa lahat. Magtipid ka na sa damit at sa kung ano-ano pa, pero ang huwag mong titipirin yung pagkain. Bakit? Kaya ka nagtatrabaho is para maging healthy at para makain mo yung gusto mong makain, at syempre ma-provide mo yung sa family mo. So yun yung isa sa mga hindi namin tinitipid dito. Basta pagkain, all out lang. Kung ano yung gusto mong kainin, kung ano yung gusto mong bilhin na pagkain, kung gusto mo, ano yung gusto mong matikman na pagkain, bilhin mo. Kasi dahilan namin, nagtatrabaho ka naman, and you deserve to eat well doon sa mga bagay or doon sa mga pagkain na gusto mo. So yan lang, nandito na kami ulit sa bahay. And kung kanina winter, ngayon spring na. Hindi ko alam mamaya kung mag-spring naman or fall. Ano? Kain na? Naka-uniform mo sa sasakyan. Ayaw nga, no? Okay. So dito ko na lang tatapusin tong video na to. So again, maraming salamat sa pagsubaybay at sa pakikitrip. We'll see you on to the next one. So makitrip,
at makitravel sa amin dito sa Boys sa Canada. At tinatawag na ako ni Aisha, kakain na raw kami. Pinindot ko naman na 9 eh. Ayan o. Ayan. So, punta kami sa 9th floor of this RBC building to get the keys. Na rin. Ayan, si Brennan Partners. Hi, morning. Good morning. How can I help you? We'll just get the keys. Oh. Or, I just need a copy of your IDs. yeah, sure. And then, Just one ID or both of us? you know, she asked for both. Both? Okay. Yeah, so. Okay. So, it's so cold. There Right? you go. One for me. Okay. Okay, I'll quickly scan those. I'll be Okay. right back. Thank you.